Ako si Miko. Dati akong star player ng basketball team sa isang kilalang unibersidad. Pero tulad ng maraming kwento ng tagumpay na biglang bumagsak, naging mabilis ang pagbulusok ko. Hindi ko na nagawan tuparin ang pangarap kong makapasok sa PBA. Ang lahat ng pinaghirapan ko parang bula na naglaho. Ang natira na lang sa akin ay ang pait ng pagkatalo, ang pagkalulong sa alak, at ang hindi mamatay-matay na inggit sa mga taong may maayos na buhay. Ngayon, isa na lang akong party magician. Oo, nakakatawa, di ba? Mula sa pagbibida sa court, nauwi ako sa pagbibida sa mga bata. Sa mga mata nila, ako si Alakazam, the great illusionist. Pero sa likod ng maskara ko, isa akong wasak na tao. Kaya kung hindi sila nagbabayad ng tama, lalo na kung mukhang mayaman naman sila, napupuno ako ng galit. Hindi ko alam kung inggit ba o galit sa sarili, pero alam ko na dapat parusahan sila. At yon ang nangyari nung gabing yon. Isang Sabado ng gabi, inimbitahan ako sa isang magarbang bahay sa may subdivision para sa birthday party ng batang si Lara. Kumpleto ang dekorasyon. May balloon arc, cake na mukhang kastilyo, at mga bisitang nakabestida at kurbata. Isang perpektong larawan ng pamilya ang nakita ko. Mga magulang na nakangiti habang hawak ang balikat ng kanilang anak. Ganda, di ba? Galingan mo, Alakazam, sabi ng tatay ni Lara habang inaabot sa akin ang kalahati ng down payment na napag-usapan namin. Nang tanungin ko kung nasaan ang natitira, ngumiti lang siya at sinabing, "Mamaya na, pagkatapos ng show." Pero naikutob ako na wala talaga silang balak magbayad ng buo. Habang ginagawa ko ang mga trick na lumilipad na panyo, naglalahong bola, at ang mga mahiwagang card, napansin kong abala ang mga magulang ni Lara sa pakikipag-usap sa mga bisita. Hindi man lang sila nakatingin sa anak nila. Doon, unti-unting sumiklab ang galit ko. Naalala ko ang sarili kong mga magulang nang iwan nila ako dahil sa sariling ambisyon nila. At heto ako ngayon, nagpapasaya ng mga batang hindi ko namang kilala. Habang ang mga magulang nila ay di man lang sila nililingon. Nang natapos ang palabas, nalapitan ko ang mag-asawa para singilin ang natitirang bayad. Tumawa lang ang tatay ni Lara. "Ay nako, pasensya ka na ha. Medyo kulang kami ngayon. Pero babayaran ka namin sa susunod na linggo." Psst. Nakakapanlumo ang kasinungalingan niya. Alam kong hindi totoo. Alam kong di ako babayaran sa 1 linggo, sa 1 buwan, sa 1 taon, o kahit kailanman. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko mapigilan ng bumalik ang alaala ng gabing yon. Uminom ako ng alak hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang bote ang naubos ko. Hanggang sa may sumagi sa isip ko. Ang naiwang regalo ni Lara. Nakita ko to sa sulok ng kwarto. At hindi ko mapaliwanag ang puwersang nagtulak sa akin para bumalik sa bahay nila. Muli akong pumasok sa subdivision. Tahimik ang bahay. Natapos na ang kasiyahan. Sa likod ng ngiti ko bilang magikero,
Bitbit ko ang isang madilim na layunin. Pumasok ako sa bahay nila gamit ang mga simpleng lock-picking tricks na natutunan ko sa pagmamagic. Una kong nakita ang nanay ni Lara, tulog sa sofa. Lumapit ako at may mahika akong ginawa. Alkazam Alkazim, isang matibay na lubid. Sa isang iglap, hindi na siya gumising pa. Sumunod ang tatay ni Lara. Nasa kwarto. Pareho lang ang ginawa ko. Alkazam Alkazim, isang matibay na lubid. Ang galit at inggit sa dibdib ko ang nagdikta ng bawat kilos ko. Ginamit ko ang lahat ng alam ko sa mahika para gawing literal na regalo ang mag-asawa. Pinaghiwa-hiwalay ko ang bawat bahagi ng kanilang katawan at maingat na inilagay sa magarang kahon na may laso. Bawat bahagi, isang simbolo ng kung anong wala ko. Isang pamilya, pagmamahal, pera, at seguridad. Kinabukasan, nagising si Lara sa harap ng mga regalong iniwan ko. Nakangiti siya habang binubuksan ang bawat isa. Hindi niya alam, ang laman nito ay mga magulang niya. Ngunit, sa loob-loob ko, unti-unti akong nilalamon ng kasalanan. Bago ako tuluyang lumayo, pinanood ko si Lara mula sa bintana ng bahay nila. Ngunit wala siyang kaalam-alam. Nung maalala ko ang inosenteng ngiti niya, tila ito isang kutsilyong tumarak sa konsensya ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, natanong ko sarili ko kung kaya ko pang mabuhay pagkatapos ng ginawa ko. Pag-uwi ko sa bahay, sinubukan kong limutin ang lahat. Pero, paano mo tatakasan ang sarili mong pagkahalimaw? Bawat gabi, bumabalik ang eksena. Ang masayang pagtawa ng mga bata. Ang malamig na katawan ng mag-asawa. At ang dugo sa kamay ko. Di ko maipaliwanag kung bakit ko ginawa yon. Galit ba? Inggit? O baka naman dahil nawala na talaga ako sa tamang landas. Sa sumunod ng mga araw, nanood ako ng balita tungkol sa insidente. Mag-asawang binalot na 6 regalo, sabi ng mga headline. Tahimik ang komunidad, ngunit ramdam ang takot. Alam kong naghahanap sila ng sagot. Pero paano mo mahanap ang isang salarin na nagtatago sa maskara ng mahika? Sa gabi ng libing, nagbalik ako sa lugar. Nakatanaw lang mula sa malayo habang ang mga tao ay nagtipon para magbigay ng respeto sa mga yumao. Naroon si Lara. Walang kamalay-malay. Hinahawakan ng isang stuffed toy na iniwan ko bilang regalo. Tama ang narinig mo. Iniwanan ko siya ng isang stuffed toy. Marahil, isang simbolo ng twisted na awa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalala ang pag-iisip ko. Bumabalik ang mga alaala ng unibersidad, ng basketball, ng mga araw na pinapalakpakan ako ng mga tao. At ngayon, ito ako. Isang basag na tao na nagtatago sa likod ng mahika. Sinubukan kong hanapin ang sagot sa alak, pero hindi nito kayang punan ng kawalan. Sa huli, bumalik ako sa bahay nila Lara. Tahimik ang lahat.
Napadpad ako sa harap ng isang malaking salamin sa sala. Nakita ko ang sarili kong refleksyon. Hindi na ako ang dating si Miko na puno ng pangarap. Ang nakita ko ay isang halimaw na nilamon ng sarili ng galit at pagkabigo. Habang nakatayo roon, naramdaman ko ang puwersang nagtulak sa akin para tapusin ang lahat. Ngunit bago ko pa ito magawa, ay narinig akong boses. "Alkazam, nandyan ka ba?" Si Lara. Hindi ko alam kung bakit pero bumalik siya sa bahay nila. Tumalikod ako at mabilis na naglakad palabas. Hindi ko kayang harapin ang inosenteng bata na sinira ko ang buhay. Ngayon, naglalakad ako sa lansangan. Dala ang bigat ng aking mga kasalanan. Di ko alam kung saan ako pupunta. Ang sigaw ng konsensya ko ay mas malakas kaysa sa kahit anong palakpakan na narinig ko noong nasa court pa ako. Ako si Miko, isang dating star player, isang magician, at ngayon, isang halimaw na nilamon ng sarili niyang kasamaan. At sa bawat hakbang ko, bitbit ko ang tanong na walang sagot. May kapatawaran pa ba para sa akin?